is coming soon. Kapanali, it's Advent season. 24 days before Christmas. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, Philippine Standard Time, it is 4 minutes after 8 in the evening. Today is December 1, year 2024. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Isinulong ng kanyang kabanalang Francisco ang pagpapaigting ng pagkakapatiran sa lipunan upang maiwaksina ang pagkakaroon ng mga digmaan at iba pang uri ng sigalot o hindi pagkakaintindihan. Ayon kay Pope Francis, sa tulong ng pagsusulong ng pagkakapatiran ay maiwawaksi din ng karahasan o pananakit sa kapwa upang maisulong ang pangsariling interes lamang. Pagbibigay diin ng Santo Papa, nawa higit pang maisulong ng simbahan na gawing sentro ang Panginoong Jesucristo sa bawat katuruan na ibinabahagi sa lipunan upang maging epektibo ang pagpapalaganap ng kapayapaan. Ang mensahe ni Pope Francis ay pinarating sa Ecumenical Patriarch Bartholomew bilang pagdiriwang sa St. Andrew's Day na kapistahan ng mangingisdang santo at ginugunita ng simbahan tuwing November 30. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 9 ng gabi. Ako ang inyong kapanalig Jeremiah Figarola, sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Isang pastoral na pag-aaral tungkol sa nilalaman ng banal na kasulatan, tutugon sa mga usaping kinakaharap natin ngayon, batay sa katotohanan, lapat sa karanasan. Tuwing linggo, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lamang sa Veritas 846, ang radyo totoo. Hatid sa inyo ng Paulines ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila at ng Veritas 846. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Ang Biblia ngayon. Makinig. Magandang gabi po mga kapanalig. Nandito po tayo muli sa ating programa Ang Biblia Ngayon. At tayo po yung naghihintay pa kay Sister Rose, baka on the other side of the world. Of the other side po of our archdiocese po. Nandito po tayo muli sa ating programa Ang Biblia Ngayon. Ngayon po ako po yung maging kasama nyo. Pasensya, wala po si Father Ado. Busy po siya ngayon sa first Sunday of Advent. Kaya pinapadala niya ako at wala po ako ibang salita kundi, opo, I will go with all joy sa ating programa Ang Biblia Ngayon. So, welcome po sa inyo lahat sa ating mga kapanalig na nakikinig po sa pamagitan ng transistor. Ganon din po sa ating pong Facebook Live, sa YouTube at sa iba't iba po mga paraan kung saan po kayo andyan po kayo lagi po faithful sa ating programa Ang Biblia Ngayon every Sunday 8 to 9 p.m. So, ngayon po mga kapanalig, meron na po tayo ang mga early texters at mga nagre-react po sa ating pong Facebook Live. So, sana po lahat po kayo ay nasa mabuting kalagayan at ganon din po kayo po lahat ay nakapagsimba na, no? Kasi ngayon po ay ating first day of the month of December and also it is our first Sunday of Advent. At syempre, sabi po ni Father kanina sa isang misa na ako ay nag-participate, today is the New Year of our Catholic Church. Kaya, Happy New Year po sa inyo lahat mga kapanalig. Andito na po si Sister Rose. Magandang gabi po Sister Rose. Nice to see you again. Ay, po, wala pong sound si Sister. Sister, baka hindi pa nag-join yung sound. Ayan. Po, alam nyo po, ganito po yung mga problema pag nasa online po kami. Pero okay lang. Basta nakita nyo yung mukha ni Sister Rose, very nakangiti po siya.
Ay, okay na po. Ay, wala pa. Sige po. So, habang po nag-aayos po kami ng aming pong technical na problems, hindi naman problems, no? Technical issues po, tayo po ay unang-una po, nagpapasalamat po kami sa inyong lahat na lagi po sumusubaybay po sa ating programa, Ang Biblia Ngayon. No? At alam nyo po na hindi lang po ako nag-iisa dito, kundi on the other side po is our sister from the Daughters of St. Paul, Sister Rosa Tarap po. Sana okay na po yung kanyang sound. Wala pa naman. Okay. Anyway, sige po mga kapanalig, tayo po ngayon ay mag-open in prayer. Let us prepare ourselves to listen to the Word of God, to prepare our souls also para makinig po ang ating salita ng Diyos, no? At tayo pong lahat ay itaas po ang ating pong mga kahilingan, ganon din po ang ating mga nasa dibdib natin, nasa isip natin, na alam nyo po na wala pong ibang magbibigay ng solusyon kundi ang Diyos. So tayo pong lahat ay mananalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, maraming pong salamat sa inyong pagmamahal sa amin lahat. Maraming pong salamat sa oportunidad nito na kami po ay muli makikinig ng inyong salita. Salamat Panginoon na kami po ay muli inaiyahan upang magsimula muli sa pamamagitan ng isang panibagong taon sa amin pong liturgical calendar. Panginoon, nawa po ang pag-asa ang nagmumula hindi lamang po sa aming pamilya, kundi po sa aming simbahan, lalong-lalo na po sa aming pong biblical apostolate at sa lahat ng mga tao na nagmamahal sa iyo. Panginoon, ikaw lang na nakakaalam ang aming mga istorya, ang aming po mga problema. Kaya po kami ay umaasa sa iyo, Panginoon. Panginoon, ipinapanalangin po namin ngayon ang lahat ng mga may sakit, ang lahat ng mga tao na nawawala ng pag-asa. Nawa ang inyong salita ay maging ilaw sa amin lahat at gamot sa lahat ng mga sugat. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa tulong ng inyong mahal na ina, ang Birhen Maria. Amen. O Maria, ina ng katotohanan, panalangin mo kami. Jesus, ikaw ang katotohanan, ang buhay at ang liwanag, iligtas mo kami. In the wilderness, ready the way of the Lord. Let every valley be filled, let every valley be filled, let every mountain be humbled, let every valley be filled. Here is your God, coming with your vindication. Look and behold the saving power of God. Desert and wasteland will bloom, desert and wasteland will bloom. Glory
your vindication. Look and behold the saving power of God. Strengthen the ones who are weak. Strengthen the ones who are weak. Say to the frightened, have courage. Strengthen the ones who are weak. Here is your God, coming with your vindication. Look and behold the saving power of God. The saving power of God. Natural na sangkap, natural na sarap, idaan sa gaan. Ida Life Herbal Tea na yan, Ida Life Herbal Tea na yan. Ay, hirap gumalaw. Ay, napapasigaw. Daliri sa paa at kamay, sakit na, napapaan. Nandito ang Turmerica Plus, tunay kang walastik. Mahalagang paalala, ang Turmerica Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Welcome back po mga kapanalig sa ating programa Ang Biblia Ngayon. Tayo po ngayon muli ay nasa First Sunday of Advent at meron na po mga texter po. Siyempre po ang ating first texters ay ang ating pong kapanalig 4799. God bless, shalom, please pray for Elizabeth Marsan families. Thank you from Mrs. Marsan. Thank you din po sa ating steady po kapanalig, always po there. At meron din po tayo ating kapanalig 5698. Good PM, Happy New Year Church. God bless. Pray for our family and for our financial problems and health. So, ganun din po. Tayo po ay bumalik po sa ating pong programa na Ang Biblia Ngayon. So, today po, magsisimula po tayo ng isang panibagong season, no, sa ating pong simbahan. At ito po yung unang season ng taon, mga kapanalig, no, ang season ng Adviento. Alam po ninyo, no, Adviento means coming or pagdating po in Tagalog, no. At ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito, baka sa atin po dumating na medyo nakakatakot, no. At baka sabihin natin sobrang nakakatakot po yung ating binasa, no? At nadi-discourage po tayo, pero alam po natin, no, ang sabi po ni Father Ado po last week, no, sa ating pong kapistahan ng Kristong Hari, kasama din yung mga kabataan, na kailangan po natin pasukin natin si Kristo sa ating buhay. Kailangan po natin din bigyan sa Kanya ng karangalan, ng kapangyarihan sa buhay natin. Kaya ngayon, tayo po ay magpapatuloy po ang ating pong pag-aaral at pagninilay ng salita ng Diyos. Kaya kung ready na po kayo mga kapanalig, sabayan niyo po ako na magbasa ng salita ng Diyos at magnilay tayo sama-sama. Meron po na po tayo ng tanong, mamaya po ipa-flash po natin po ng ating pong PA po si Kuya Romar. So ngayon po tayo po ay makikinig sa salita ng Diyos. Kung okay po lang sa inyo, labas na yung Biblia ninyo. Baka andyan po yung Biblia, malikabok na, nasa drawer, hindi po ninyo nakikita, o kahit sa cellphone, pwede nyo pong basahin. So, ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito, the gospel for today is from the gospel ayon kay San Lucas, chapter 21, verse 25 to 28, and then verse 34 to 36 po. Pagbasa mula sa ebanghelyo ayon kay San Lucas.
Makakaroon ng mga palatandaan sa araw at sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahamakang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. Sa panahon niyon, makikita nila ang anak ng taong dumarating na sa alapaap at may kapangyarihan at dakilang karangalan. Kapag nagsimula na mangyari ang mga ito, tumayo kayo at tumingala, sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag kayong malulong sa labis na pagsasaya, paglalasing at matuon ang inyong pag-iisip sa mga alalahanin sa buhay na ito. Kung hindi, ay bigla kayong aabutan ng araw na iyon, na tulad ng isang bitag, sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao sa ibabaw ng lupa. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na makaroon kayo ng kalakasan upang malampasan ninyo ang lahat ng mangyayaring ito at makatayo kayo sa harap ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, ito po yung binasa po ng mga pari kaninang umaga, tanghali, hapon, mula kagabi pa. At meron po itong mga 20 bahagi, no, kung nakita ninyo. From verse 25 to 28 and then from verse 34 to 36. Pero gusto ko po na tayo po yung mafo-focus sa 20 salita. Expectation at neglect. An expectation ay parang yung isang babae na nagbubuntis, she's expecting a child. She's expecting a baby. Kaya samahan natin sa buong panahon ng Adbyento ang ating mahal na ina, si Maria. Ganon din po, ang expectation, meron po siyang kumukontra din. Yung neglect. Ano po yung expectation? Nakahanda ka na, nakihintay. Pero yung neglect, hindi mo naman pinapansin ang darating. Hindi naman nasa puso mo o hindi mo naman hinihintay ng maayos. Kaya po ngayon, sa pagbasa natin ito, sinasabi ng Panginoon, maghintay, magiging handa, pero sabi dito, huwag po tayo masisindak. Na may mga tao na sa nervyos, sumisindak sila, nagshe-shake, at hindi po nila naiisip ang ginagawa nila. Ang Panginoon ay darating, pero minsan tayo po ay abala sa ibang bagay. Abala sa pera, abala sa problema, abala sa maraming pong bagay. Kaya hindi po panatag ang ating kalooban. Hindi po tayo nakaranas po ng kapayapaan. Kaya ang Panginoon ay darating. Pero darating sa mga tao o mararanasan po ng mga tao na nakahanda na para sa kanyang pagdating. Kung hindi, sabi po doon sa pangalawang bahagi, may mga tao na nag-neglect, nadidistract sa ibang bagay. Sabi po ng pagbasa natin, sa paglalasing, dito sabi, sa mga alalahanin, sa iba't ibang bagay. Kaya po mga kapanalig, ano po yung ating preparation para sa pagdating ni Hesukristo?
Paano po ako ihahanda ang aking buhay, ang aking puso, ang aking isipan sa pagdating ni Hesukristo? Kasi hindi nating alam kung anong araw at anong oras siya darating. Hindi po nating alam kasi meron pa tayo, maraming pong pwede natin sabihin, iba-ibang klase ng Adbyento. Meron yung historical Advent na nangyari noong unang dumating si Hesukristo sa pamamagitan ng pag-oo ni Maria, ang paglilihi ni Maria sa Kanya. At meron po yung mga intermediate Advents, no? Yung mga beses na ang Panginoon ay dumarating sa buhay natin. At ito po yung mga pagkakataon na tinatanggap natin siya. Ang pinaka-importante na Advent din sa buhay natin, pwede natin sabihin, ay yung pagdating niya sa pagtawag sa atin sa huling araw ng ating buhay. Sa unang araw, kasama natin siya. Sana, no? So mga kapanalig, kung ikaw po ay nakikinig sa salita ng Diyos, nakahanda din tayo sa ikatlong Adbyento na kung saan ay maluwalhating pagdating ni Hesukristo. Sabi dito sa alapaap, sa karangalan, sa kadakilaan. At kailangan po tayo tumindig, sabi doon, straight, no? Stand up para makaharap po tayo sa Diyos. Hindi po tayo dapat matatakot kung handa na tayo. Yung mama namin sa Mexico, sabi niya, pag kami ay gumawa po ng minsan ng kapilyuhan, no, sa bahay, especially po kila Lola, tatago po kami para hindi kaming pagsasabihan o ipapunish na hindi kami lalabas o hindi kami kakain ng candy, ganyan, yung alam nyo, pagbata. Sabi ni mama sa amin in Spanish, tatuturan ko kayo ng Spanish, el que nada debe, nada teme. Ang ibig sabihin yan, kung wala kang utang, hindi ka naman nagtatago, hindi na naman tumatakas, no? Kung malinis yung konsensya mo, wala kang dapat katakutan. Pero dahil hindi pa tayo handa na, takot tayo sa kamatayan. Takot tayo sa pagdating ni Jesus sa buhay natin. At sasabihin ni Jesus, tara na anak, halika, sama na tayo. Sabihin natin, Lord, hindi pwede, hindi pa ako handa, hindi ako ready. Kaya po, yun ang invitation po ngayon ng ebanghelyo natin. Ano po yung klase na paghahanda? Ang dami po. Meron po mga Christmas party last week pa. Hindi pa Christmas. Bakit magpa-party-party? Sabi ko, andyan pa si Jesus. Pinapanalangin po natin bago po mag-party. Or we are only focused sa regalo, sa pagkain, sa susuotin. At nawawala po yung ating focus kay Jesucristo. At sabi natin, sister, killjoy ka na. Well, kailangan po nating isipin kung ano po talaga ang ating ihahanda. Hindi po inihanda natin ang sibuyas, ang luya, hindi ko alam anong mga sangkap ng spaghetti, no? Hindi po natin inihahanda ang mga pagkain, kundi ang ating puso, ang ating pong pagkatao. Kaya, isa sa mga apostolate sa panahon ng Adbyento ay ang apostolate at ng kumpisal. Ikaw mismo, ako mismo, tayo pong lahat ay lalapit po tayo sa sakramento ng kumpisal para mas lalo po tayo magiging handa sa pagdating ni Hesukristo sa buhay natin. Ganon din po mga kapanalig, kung tayo po ay ma-invite sa ating po mga kapatid, sa ating po mga anak, sa ating asawa, na lumapit po sa sakramento ng kumpisal. Usually, sa ating mga parokya, no, mga kapanaling, meron pong kumpisal ang bayan. Kaso, ayaw po ng mga taga-parokya mismo magkukumpisal sa mga pari nila. So, pumunta sila sa ibang parokya. Okay lang, basta magkumpisal ka. But, hindi ka magkumpisal dahil takot ka, parusahan ka. No. Gusto mo na lamang na makaroon po ng isang mas mahigpit na pagkaunayan kay Hesukristo. At mas malinis po yung puso mo para sa Kanya.
later on sa pagbalik po natin, titingnan po natin yung iba mga mensahe dito sa Ebanghelyo kasi maraming po mga pwede natin isipin na tingnan dito po sa ating Ebanghelyo. Kaso, kailangan po natin muna mag-break para tayo po ay makikinig po sa ating po mga announcements, ganon din po sa ating po mga reports na darating po mamaya para sa atin. So mga kapanalig, huwag po kayo mag-alala. Kayo ay pwedeng po mag-text po sa ating text line 0918-837-4827 at sa ating pong Facebook Live DZRV 846 at syempre kung nandun po kayo sa YouTube, pwede kayo din magko-comment sa ilalim po ng comment section at kami po ay magbabasa at mababanggit po namin yung mga pagbati po ninyo at yung mga tanong ninyo. Sana walang tanong, ha? Kung gusto niyo po mag-share, kung gusto niyo po magbahagi sa ating pong question, paano ko ihahanda ang aking buhay sa pagdating ni Jesus? Feel free to comment, feel free to send your messages po. Thank you po mga kapanalig. Christmas Day is coming soon. Close your eyes. May your dreams fly you high over the December moon. To sail among stars until you wake up to the day you've waited for. Christmas Day is coming soon. Kapanalig, it's Advent season. 24 days before Christmas. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, Philippine Standard Time, it is 31 minutes after 8 in the evening. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ronda Veritas Report. Makinig po tayo sa ating pong report mula sa ating kapanalig, Dennis Heron. Pagdinig ng House Quadcom sa issue ng Parmalee Pharmaceutical, binigyang paglilinaw ng negosyante. Maraming salamat mga kapanalig. Pinag-aaralan na ngayon ng House Quad Committee ang mga pinahayag ng negosyanteng si Rose Nonolin na hindi sister company ng Parmalee Biological, ang pharmaceutical company na siyang subject ng investigasyon ng House Quad Committee. Ayon pa kay Nonolin, magkaibang kumpanya ang Parmalee Pharmaceutical Corporation at ang Parmalee Biological na dati nilang kumpanya. Iginit na rin ni Nonolin sa kanyang pagharap sa Quadcom na hindi siya opisyal o shareholder ng kontrobersyal na pharmaceutical company. Dagdag pa ni Lin na siya ay ordinaryong tao lamang na naghahanap buhay ng legal. Wala rin aniyang katotohanan ng mga akusasyon laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Mga kapanalig, magugunitang una na ring nilinaw ni Nonolin sa Senate Blue Ribbon Committee noong 2021 na wala siyang kinalaman sa kontrobersyal na transaksyon hinggil sa 8 bilyong pisong contract ka Parmalee Pharmaceutical sa pagbili ng medical supplies noong Duterte administration. Mga kapanalig, isa sa lagi ang dalangin at naisin ng Simbahang Katolika ay magkaroon ng maayos at payapang solusyon ang anumang usapin sa ating bansa. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako ang inyong kapanalig, Dennis Heron. Sumainyo ang katotohanan. Ronda Veritas Report. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Welcome back po mga kapanalig po sa ating programa
ang Biblia ngayon po first Sunday of Advent, at tayo po ay nakikinig po sa ating pong ebanghelyo at sa konting pong meditation and sharing tungkol po sa ebanghelyo nito. At sana po okay na po yung audio ni Sister Rose na po medyo nakaroon po kami ng konting problema, pero inaayos na po ng ating pong mga kasamahan po dito sa ating himpilan po ng Radio Veritas. Sobrang po sila, very hands-on po sila lahat. So, saludo ko po sa kanilang dalawa. So, tingnan natin kung pwede natin pakinggan na si Sister Rose. Hala pa. Yan na. Sister Rose, andyan po ba kayo? Nandito po. Wow, very good. Salamat sa Diyos, Sister Rose, kasi miss na po kayo ng mga ating mga kapanali. Gusto nila kayo marinig. So, magandang gabi po. Gandang gabi po, Sister Rose. So, kami po ay natapos ng parang unang bahagi ng ating programa, pero baka gusto nyo pong bumati po sa mga kapanalig natin. Magandang gabi po sa ating mga kapanalig, at natutuwa po ako na nakapasok ako kahit late na. Hopefully naririnig niyo ako ng mainam. Natutuwa ako na nandiyan naman si Sister Lacey para makasama natin ngayong gabi. At napakaganda po ng kanyang topic ngayon, hindi po ba, dahil yung paghahanda. Sabi mo, Sister Lacey, expectation versus neglect. Neglect. Sabi ko, siguro magandang isalin sa Tagalog yun ng inaasahan versus kapabayaan. Yeah, Sister, yun ang gusto ko na lang sa inyo, kasi ako hindi po maisip ng Tagalog na maganda. So, inaasahan, expectation. Tapos, napabayaan. Yung neglect, kapabayaan, di ba? Opo. So, sana po tayo sa inaasahan, hindi po sa kapabayaan, no, Sister Rose? Oo. Opo. Ayan, nakikita ko na po siya. Buti naman, hindi na ako mag-isa dito sa studio kasi feel ko nandito siya sa tabi ko. Last week, Sister, ang pinag-usapan naman ay yung tungkol sa Ebanghelyo din. Yes. Paano tayo nagpapasakop kay Kristo na tunay na hari. So maganda yung sharing ng mga kabataan. Pero kung gusto nilang mapakinggan ng buo, titignan na lang nila dun sa ating Facebook pages, Yes, so, Sister Rose. Ayan. Tapos, Sister, siguro, ano po ba yung sasabihin natin ngayon tungkol dun sa expectation versus neglect na Opo, Sister, inaasahan o kapabayaan? Opo, parang marami na din yatang mga nag-share sa ating Facebook page. Yeah po, Sister. So, bago po natin magbasa po yung mga nasa Facebook page po, ang ganda po talaga ng mga sharing nila. Gusto lang po, Sister, bigyan din po na sa sinabi po ni Jesus sa ating pong ebanghelyo sa pangalawang bahagi, kung nakita nyo po sa verse 34 to 36, ang Panginoon was very parang certain po sa mga sinasabi niya, very concrete po sa mga sinabi niya. Kaya sabi niya, mag-ingat kayo na huwag kayo malulong sa labis ng pagsasaya. Kasi kahit po yung saya, pwede po maging bisyo din. Kahit po yung saya, pwede po maging kasalanan pag nakalimutan natin ang sentro ng kasiyahan, ng tunay na kasiyahan. Minsan may mga tao na gumagawa po sila ng mga hindi po maganda dahil sobrang masaya sila. Uminom sila, sobrang masaya, tapos marami po mga hindi ko po sabihin na mali na reaksyon, pero tingnan po natin, lahat po yan, kailangan may balance. Kaya ang Panginoon ang sabi, mag-ingat kayo para kung tayo po ay ang salita na ginamit sa English is drowsy, pag tayo po ay parang nahilo na matutulog na tayo, parang inaantok tayo, Sister Rosa, pagsasaya, paglalasin at matuom ng inyong pag-iisip sa mga alalahanin sa buhay na ito.
Of course, ang Panginoon ay gusto niya na tayo'y magiging responsable sa buhay natin, no, Sister Ro? Hindi tayo pabayaan, no, na okay, kasi sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala sa buhay na ito. No, but of course, we need to eat, we need to study, to work, to take care of our health. Pero hindi lamang po ito. Alam niyo po, kanina meron po akong kausap, no? Problemado po talaga siya sa pinansyal, sa mga anak. At nakita ko po yung parang ipakita po niya yung damdamin niya na sobrang mabigat. Gusto niya umiyak pero hindi po siya nagawa kasi nasa public space po kami. So, it was so sad, no, to see a person like that. But of course, this person has hope in God. Pero parang minsan, parang ganun din tayo, no? Nasa kadiliman, nasa problema. Kaya sabi ng Panginoong Hesukristo, mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo na hindi po tayo takot. No, mag-ingat po tayo na tayo po ay aware ng ano pong ginagawa natin, ano po yung ating pong patutunguhan. Kaya po sabi po dito na sa verse 36, maging handa kayo. Maging handa kayo kasi sabi dito sa lahat ng oras. Di ba, Sister Ro, hindi po nating alam, no? Ngayon tayo ay nandito, bukas hindi natin po alam. Kaya hindi lang dahil po tayo ay sad or dahil po tayo gusto mamatay, no? Because we need to be ready. Of course, especially, I'm talking about my own experience, no, Sister Rose and mga kapanalig. Hindi po ako sanay na magsasalita tungkol po sa kamatayan. Minsan, natatakot din ako. Pero katulad sa sinabi ko kanina na sinabi ng mama ko, walang utang, hindi po tumatakas. Diba? Pag andyan yung Bombay, minsan tumatakas yung mga nasa labas ng simbahan namin kasi dumadating po yung naniningil. But, of course, if you have your conscience clean, no, pure conscience, and wala pong pwede nating sabihin na wala pong utang sa Diyos sa mga tao o wala pong ginawa masama, bakit ka natatakot? Kaya sabi po dito, it's so beautiful na lagi ninyong idalangin na makaroon kayo ng kalakasan upang malabasan ninyo ang lahat ng mangyayaring ito, kasi nakakatakot yung mga sinabi po sa una, very scary, pero hindi po yan ang importante. Ang importante, sabi dito, makatayo kayo. No, sa misa meron din po tayo mga bahagi na tayo ay tumatayo, na tayo ay lumuluhot, na tayo nakaupo. So lahat po ito, meron po ding ibig sabihin, kasi ang misa ay isang pong reminder o ang isang pong announcement na ano pong mangyayari din sa langit. Kung paano tayo nakatayo sa harapan ng Diyos. So imagine, sa banal na Eucharistia, tayo po nagtatayo po sa harapan ng Panginoon. Ganon din sa huling oras natin at sa unang oras natin sa buhay na walang hanggan. Sana tayo lahat nakatayo. Hindi yumuyuko, hindi takot, hindi galit, hindi malungkot, kundi nakatayo, nakatindig. Sabi dito, makatayo kayo sa harap ng anak ng tao. Kaya po mga kapanalig, no, at Sister Rose, ang ebanghelyo ngayon, hindi para tayo matatakot, kundi para tayo maging handa. Kaya po ang theme sa araw na ito is hope, no? And sabi po ng isang father po na last week I listened to his preaching. He said, hope is the antidote for anxiety. Maraming pong tao ngayon nakaranas po ng anxiety. So, ang gamot laban sa anxiety ay pag-asa. Kaya po sabi ni Sister Rose, inaasahan, hindi po napabayaan. No, Sister Rose? Baka meron po kayo gusto mag-share din. Sister, kanina yung aming yung pare na nagmisa dito sa amin sa kumbento ay sinabi niya, no, na ngayong linggong ito ay linggo ng kapayapaan. So it's the Sunday of Hope. Tapos binigyan niya yung hope, binigyan niya, ginawa niyang acronym. It stands for yung H for humility. Kailangan daw ng kababaang loob kapag ikaw ay naghihintay. Kasi di ba paghihintay nga ang season of Advent. Tapos, kailangan din na open ka, bukas ang loob mo, bukas ang puso mo para makinig. Kasi ang Diyos laging nagsasalita.
hindi lang sa pamamagitan ng Biblia, kundi sa mga tao, sa mga pangyayari. So kailangan maging bukas tayo, ang puso natin at ang tenga natin at ang ating buong kalooban. Tapos yung P, sabi niya, kailangan ng patience. Kasi ang paghihintay, tayo pag naghihintay, naiinip kasi tayo kagad, di ba? Lalo na yung, di ba, minsan pag nasa traffic, pag may dumaan na, pag ma-traffic, nagiging bugnutin tayo. Pero pag may hinihintay tayo na hindi dumadating, naiinis tayo kagad. Kailangan natin ng pasensya. So yun, patience. Tapos yung E, the letter E, sabi niya, encouragement. Kailangan din nating i-encourage yung iba. Gaya ng sabi ni Sister Lacey kanina, ang dami ngayon, yung depressed, maraming stress sa buhay, walang mapuntahan. Minsan, mga kasamahan natin sila sa bahay, sa trabaho, sa eskwela. Kailangan nila ng encouragement. Sana tayo yung maging daan para maalala nila na mayroong Diyos na nagmamahal sa atin, na hindi nagtatapos ang buhay dito sa lupa. Meron tayong hinihintay. At ngayong panahon ng Adbyento, hinihintay natin hindi lang ang pagsilang ng Panginoong Jesus, yung December 25, kundi yung pagbabalik niya yung second coming niya, kung saan siya yung maghahari at titipunin niya tayong lahat. So, humility, openness, patience, and encouragement. Wow. Di ba napakaganda yung ganon? Na tayo mabuhay tayo sa pag-asa. Pag-asa dahil mayroon tayong inaasahan ang Panginoong Diyos at kahit kailan, hindi niya tayo pababayaan, di ba? Yes. Yun lang po, Sister Lacey. Opo, Sister Rose, napakaganda ng acronym ang ganon. Madaling pong baunin, no? Na buong linggo nito, pwede po natin pumuni-muni po yung mga narinig po natin sa misa, sa ebanghelyo. At sa pagbalik po natin, Sister Rose, meron po ako dito mga texters po na mahaba po yung text kasi marami po silang inaasahan at inihanda po. Ganon din po, I think kayo din po sa Facebook Live, marami po din si Sister Rose na babasahin para makita po natin na live po yung ating ang Biblia ngayon at gusto po namin na kayo din ay mag-share ng inyong po mga karanasan tungkol sa salita ng Diyos. So sa pagbalik po natin, bigyan po natin ng panahon para sa ating po mga texters, no, Sister Rose? Okay. Break time na! Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested, ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay may inam sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw. Mahalagang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaaring gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Alagaan ng kidneys, uminom ng 8 basong tubig. Renalin, 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 araw-araw. Mahalagang paalala, ang Renalin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Back po mga kapanalig sa ating programa, ang Biblia ngayon. At tayo po ay nasa huling bahagi ng ating programa. Napakabilis po ang ating pong pagninilay ng salita ng Diyos. At sana po tayo po lahat ay napulot po ng aral, ganon din po ng ibabawan po sa atin pagtulog at sa ating pong buong sanlinggo na tayo po ay magtrabaho, maging abala po sa ibang bagay. Pero sabi po dito, no?
ng Panginoon na marami pong kailangan natin ihinihanda. Kaya meron po tayo, mamaya po magbabasa po ni Sister Rose po yung ibang mga comments. Pero dito po ako sa mga texters po, meron po ako natin po natanggap sa ating pong kapanalig na 5698. Good PM, paano ihahanda? Nabanggit nyo po ang kumpisal at yun po ang gagawin ng kanilang komunidad sa NEO, ang confession. Kasabay po nito ang fasting at almsgiving. Ang importante, pagkatapos tumanggap ng absolusyon, isabuhay. Magpatawad din sa nagkasala sa atin. Salamat po. Meron din po siya mismo, ang inaasahan ko po ay ang buhay na walang hanggang, kapiling si Kristo. Pero kahit nabuhay pa po ako, pwede ko maranasan ang buhay sa piling ng Diyos sa kabila ng maraming problema, sakit, kakulangan sa finansyal at mga utang. Lakasan at makaroon ng matibay na faith. Palaging magdasal dahil hindi ko alam kung kailang ako mamamatay. Ang importante, malinis ang ating puso sa paghaharap sa Diyos. Salamat po kapanalig, talaga ang ganda po ng inyong sharing. So, meron po tayo, ang ating pong texter, 6041. Good evening po, sister. Inihahanda ko po ang aking sarili sa pagdating ni Jesus sa pamagitan ng pangungumpisal at paggawa ng mabuti sa kapwa. Maraming salamat po. Maraming salamat po talaga ang ating po mga texters na sila po ay very active at ang haba ng inyong mga text. Nahirapan si sister magbasa ng Tagalog pero okay lang. So, Sister Rose, meron po kayo mga kapanalig na gusto nyo pong batiin at basahin po natin yung mga comments po nila at mga sharings po kasi meron din po dito na mga pumasok at marami po mga nagsha-share. Sister Rose? Okay, si Alicia Castro sabi niya, patience, hope, and trust. Yan. Salamat, kapanalig Alicia. Sabi naman po ni Eden Sakdalan, Templo Nuevo, yung napabayaan, yung expectations natin ay sikapin nating magawa yung mga bagay na nakalulugod sa Panginoon. Yung neglect, yung mga bagay naman na nakalulugod kay Lord, ay na hindi nakalulugod kay Lord, iwasan o layuan natin kasi di ito makakatulong para mabuo ang mabuting relasyon sa Diyos. O tapos may bagong si Priscilla Eli, I'm watching and listening. Good evening everyone. God bless us always. Bumabati din si Marcia Banag. Salamat sa Diyos. Ayan. Tapos, sandali, marami pa po ditong mga comments. I'm watching and listening. Sorry. Hindi ko, medyo nahihirapan akong magbasa ng comments natin, sister. Meron po din, sister, taga Japan. She's watching, si Katrina Jato Carlota. Sabi niya, good evening po, sisters. Watching from Japan. God bless po. So, wow. God bless you. Arigato gozaimasu. Hindi ko alam yung Japanese. Basta, hello po. Marunong ka din, sister, ng Hindi naman. Lang sa anime dati. So, meron po maraming kapanalig din na kasama sa Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila. Andiyan po si Sister Lululim, si Sister Cynthia Orozco, at syempre ang Mateo family, si Sister Eden Templo Nuevo, si Kuya Jerry Agoho, asawa po ni Ate Lani, at Kuya Nanay Raquel Saclolo, nanay po ni Father Ado. So, she's watching there with all her family po. So, meron po pumasok, sister. Pwede po ako basahin from our texters dito sa text line. Ating texter 9541, sabi niya, good evening po, sisters. Pinalalahanan tayo ng Diyos na lagi siyang patuluyin sa ating mga puso, isip, kilos at gawa na kung saan sa panahon ngayon, spiritual battle na nangyayari sa araw-araw ng pamumuhay. Dapat lagi natin panatilihin pananampalataya, pag-ibig at pag-asa na lagi magtiwala sa Diyos na tagapagligtas. Si Brother Rafael ng Navotas. Maraming salamat, Brother Rafael, taga Navotas po, andyan po sa Diocese of Caloocan. Thank you very much po. Meron po dito po mga prayer request po, Sister Rose. Baka isama po natin sa panalangin po silang lahat. Syempre po, kanina po si Nanay Raquel Saclolo, si Susan Apostol din, isama po yung
niya tayo sa prayers natin, sa kagalingan at para sa lahat ng mga karamdaman niya. At ganon din po si Sister Sampaguita. Ang ganda ng pangalan nyo, Sampaguita ganda. At meron po tayo din po si Maria Mercy Dominguez, Mary de la Rosa, si Sister Clofi Cayetano, Josefina Laurel, Maria Socorro de la Rama, at Benedict Paglinawan, at Lilia Mercene, Emily Avignon Pandong. Ang dami po ninyo mga kapanalig. Maraming salamat na talaga kayo ay lagi andyan para makinig po, diba? At tayo po lahat ay mag-share po tungkol po sa ating ebanghelyo. At Sister Rose, hindi ko alam kung gusto nyo po meron pong mga madagdag po kayo sa pagninilay o assignment na ibibigay natin sa kapanalig natin ngayon, next week, i-check po namin. Gusto ko lang sanang imbitahin ang mga young ladies na nakakaramdam ng tawag ng Panginoon. Magkakaroon kami ng Advent retreat sa susunod na linggo dito sa aming kumbento. So, for young ladies, college students, and of course, single ladies na gustong maglingkod sa Panginoon bilang daughter of St. Paul, o kahit kung nararamdaman yung parang tinatawag kayo ng Panginoon, baka gusto ninyong magkaroon ng Advent recollection and discernment, no? Para malaman anong ba talaga ang gusto ng Panginoon para sa akin. So magkakaroon kami dito ng Advent Recollection and Discernment sa susunod na linggo, December 8, dito sa aming kumbento, Daughters of St. Paul Convent, 2650 FB Harrison, Pasay City. Yan. So, kung interesado kayo, mag-message lang kayo sa aming Facebook page din, Paulines Multimedia PH, o kaya naman sa Facebook page ng Daughters of St. Paul. Ayan. So, lang ito, may misa sa umaga ng 8 o'clock, tapos merong talk, and then merong kaunting mag-share, and then matatapos tayo siguro mga 12 o'clock, 1 o'clock. So, maikli lang, bigyan natin ng panahon ng Panginoon, lalo na ngayong panahon ng Advento, di ba? Sabi nga ni Sister kanina, inaasahan o napabayaan? Huwag natin siyang pabayaan, ha? Baka naman tinatawag na tayo, hindi lang natin pinapansin. At punta po kayo. Thank you po, Sister, for your invitation. Sayang hindi na ako dalaga. Joke lang, hindi na ako bata. Dalaga pa rin, pero hindi na ako bata at may community na ako. Pero inayahan po namin talaga ang lahat ng mga kabataan na babae, mga dalagita at mga young ladies po andyan. Walang bayad, di po ba, Sister? This is free. Wala po. You see? It's for free, and you have prayer time, a time with the Lord. Di ba marami po ngayon mga kabataan, Sister, ay hinahanap ng me time. Huwag po natin me time, us with the Lord, tayo po with the Lord. So sana magbigyan po natin ng pagkakataon sa Panginoon. Ganon din po, gusto ko po paalalahanin po sa lahat ng mga ating po mga kapanalig na sana po i-share nyo po itong po ating link, itong programa natin sa mga grupo po ninyo. Ganon din po ang iba-iba mga ating pong episodes po ninyo pong balikan sa ating pong DZRV 846. Ganon din po sa Daughters of St. Paul na Facebook page. Paulines Multimedia po, ganon din po sa Arkham Ministry on Biblical Apostolate. So, lahat po ng mga programa po natin, pwede nyo po silang balikan at andito po lahat. So, ngayon po, maraming salamat po, Sister Rose, sa mga kapanalig. At lahat po kayo ay maging kasama po sa amin for 1 hour po. Sana po kayong lahat ay alagaan po ng Panginoon. Hindi po tayo pinababayaan. So, Sister Rose po, kayo po ang magko-closing prayer.
Opo. Okay, so maraming salamat Sister Lacey sa pagpapaliwanag ng ating paksa tungkol sa inaasahan o kapabayaan. Sorry ha, hindi kita naalalayan dun sa first part dahil nawala ako It's okay, sister. Okay. At maraming salamat din po sa ating mga faithful followers at mga kapanalig. Salamat po sa lahat ng nagpadala ng kanilang comments, ng kahilingan at pagbati, at nakiisa sa atin ngayong gabi. Inaasahan ko pong makakasama kayong muli sa susunod na linggo dito sa ating programang Ang Biblia Ngayon. Sa ngalan po ng mga co-pilot natin sa studio ng Veritas 846, kay Romar Bendo na ating PA, at kay Enteng Samaniego sa technical side, si Sister Lacey Navarro, at ako po ang inyong lingkod, Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul at Paulines Multimedia na nagpapasalamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Dakilain po natin ang ating Panginoon sa lahat ng kanyang biyaya at hingin natin ang grasyang makapaghanda ng may pag-asa at kababaang loob sa kanyang pagdating sa Pasko. Pagpalain nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, iligtas tayo sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang katotohanan. Christmas Day is coming soon. Close your eyes. May your dreams fly you high over the December